Si Anahi Bulnes o Ana ay ipinanganak noong 1986 sa Cordoba, ang pangalawa sa pinakamataong syudad sa Argentina. Ang kanyang ama ay si Carlos at wala namang impormasyon tungkol sa kanyang ina. Bata pa lang si Ana ay gusto na niyang maging isang guro. Nagkaroon siya ng tatlong karelasyon. Ang una niyang nakarelasyon ay si Marcos Ripoli. Sa edad na 18 ay nagkaroon sila ng dalawang anak na puro babae. Pero ang panganay na anak ni Ana ay ipinanganak na may kapansanan. Tumagal lamang ng ilang taon ang naging relasyon ng dalawa dahil napakabayolente ni Marcos kay Ana. Ayon sa pamilya ni Ana, hindi lamang nananakit si Marcos, minumura pa niya si Ana kahit nabuntis pa ito. Kaya naman kahit na ang mga magulang ni Ana ay gusto na rin niyang hiwalayan si Marcos. Kahit na may trauma pa sa nangyari sa kanila ni Marcos, nanatili namang matatag si Ana para maprotektahan ang kanyang mga anak. Di nagtagal ay nagkaroon ulit ng bagong karelasyon si Ana at sila ay nagpakasal. Naghahanap si Ana ng estable at ligtas na buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Nagkaroon ulit ng isa pang anak si Ana sa bagong mister pero habang tumatagal ay naging bayolente na rin ang lalaki. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nagdesisyon ulit si Ana na makipaghiwalay at ilayo ang kanyang sarili at mga anak. Pero hindi naging madali para kay Ana ang pakikipaghiwalay sa pangalawang mister dahil madalas siyang sundan ng lalaki. Kaya't na-file siya ng restraining order laban sa lalaki at dala lagi ang panic button kung sakaling lapitan siya nito. Ilang buwan ang nakakalipas ay nakilala niyang isang lalaki na nagngangalang Nestor Sinistrari. Si Nestor isang guro sa municipal school system. Pero habang tumatagal ay naging controlling at possessive na rin si Nestor. Kapag umaalis si Ana, gusto ni Nestor na mag-video call lagi sa kanya para alam niya kung saan ito pumupunta. Kahit na bumisita lamang si Ana sa bahay ng kanyang kapatid na babae ay kinakailangan pa niya mag-video call sa lalaki. Dahil sa pag-uugali ni Nestor ay nakapagdesisyon si Ana na tapusin na ang kanilang relasyon. Katunayan ilang buwan lamang tumagal ang kanilang pagsasama. Sa mga oras na yun ay sobrang nahihirapan si Ana sa pera dahil ang una niyang naging asawa ay hindi naman nagbibigay ng suporta para sa dalawa nilang anak at iginagapang niya ng mag-isa ang tatlong anak. Ayaw ni Ana na dumepende at maging pabigat sa kanyang mga magulang kahit na nagbibigay ito ng tulong sa kanya. Gusto ni Ana na siya mismo bubuhay sa kanyang mga anak at gusto niyang ibigay ang magandang kinabukasan sa mga anak. Kaya nagdesisyon siya na mag-aral para maging isang guro. Gusto niyang tuparin ang kanyang pangarap na sinuportahan naman ng kanyang mga magulang. Pagka-graduate ni Ana ay nagsimula na siya magtrabaho sa dalawang paaralan na malapit sa kanilang bahay sa Cordoba. Nagustuhan si Ana ng mga estudyante at mga kasamahang guro dahil nakikita nila ang kanyang kagalingan at pagpupursige sa buhay. Pero kahit na dalawa na ang kanyang trabaho, hindi pa rin sapat ang kinikita ni Ana para suportahan ang kanyang mga anak. Lalo na ang pangangailangan ng kanyang panganay na anak na may kapansanan. Dahil doon nakapag-isip si Ana na pasukin ang pagiging prostitute para may pangdagdag sa kanyang income. Nagkaroon ng dalawang buhay si Ana. Guro sa araw at prostitute naman sa gabi. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang sa pinasok ni Ana at wala rin nakakaalam sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho na yun ang kanyang ginagawa. Katapusan ng taong 2022, si Ana ay nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga anak. Napaka-supportive ng mga magulang ni Ana sa kanya at gusto nila na doon na sila sa kanilang bahay para masigurado na rin ang kaligtasan ng mga bata. Bandang 2:00 ng madaling araw ng December 4, 2022, ang bunsong anak ni Ana na 7 taon sa mga oras na yon ay nagising at napansin na wala sa kanyang tabi ang kanyang ina. Inisip na lamang ng bata na baka naliligo ang kanyang ina kaya bumalik na rin siya sa pagtulog. Pero nung nagising na ang lahat ay wala si Ana sa kanilang bahay. At ang ipinagtataka ng kanyang mga magulang dahil ang lahat ng kanyang mga gamit na dala-dala sa tuwing siya ay lumalabas, gaya ng kanyang cellphone, wallet at mga ID ay naiwan sa bahay. Kinagabihan ng araw na yun ay nag-send ng huling message si Ana sa paaralan kung saan siya nagtatrabaho para ipaalam na hindi siya makakapasok dahil kinakailangan niyang dalhin ng isa niyang anak sa doktor. Sa sumunod na araw ay nagulat ang mga magulang ni Ana dahil nakatanggap sila ng tawag sa paaralan na hindi pumasok si Ana at hindi rin ito nagpaalam na hindi siya papasok. Napaka-responsableng tao ni Ana at kahit kailan ay hindi siya a-absent nang hindi nagpapaalam sa trabaho. Kasunod ng tawag na yon ay pumunta na sa pulis ang kanyang mga magulang para i-report ang pagkawala ng anak. Dahil umalis si Ana na hindi dala ang kanyang cellphone, mahihirapan ang mga pulis na i-track ang kanyang location o malaman ang kanyang kinaroroonan.
Dagdag pa doon dahil hindi alam ng kanyang pamilya na nagtatrabaho siya sa gabi, kaya hindi rin nila maisip ng mga pulis na ang kanyang pagkawala ay maaring konektado sa prostitution. Dahil sa mga dating karanasan ni Ana na pang-aabuso mula sa mga dating karelasyon, nung una ang hinala ng mga pulis na maaring may kinalaman ang isa sa kanyang mga ex. Pinatawag sa police station ang mga lalaki para sa pagtatanong. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis, ang pamilya, mga estudyante at kasamahan ni Ana sa trabaho ay nag-organisa ng sarili nilang paghahanap at nag-launch din sila ng campaign sa social media para mahanap siya. Nakakuha ang kaso ng atensyon lalo na sa mga media na tumulong na din para ilabas ang litrato ni Ana sa publiko. December 13, nakatanggap ang mga pulis ng napaka-importanting lead para malaman kung ano ang nangyari. Kumuha ng testimonies ang mga investigador sa ilang tao na nagsasabing nakita nila si Ana nung gabing yun. Isa na nga doon ang taxi driver na nag-report na pinagmaneho niya si Ana mula sa kanilang bahay papunta sa downtown ng Cordoba. Sinabi din niya na si Ana ay regular niyang pasahero dahil siya nagdadala kay Ana sa downtown kada madaling araw. Sinabi din niya na ibinaba niya si Ana malapit sa isang shopping center kung saan ay doon siya madalas mag-antay ng kanyang mga kliyenteng lalaki. Kasunod ng testimonyang yon at sa tulong na rin ng mga kapitbahay nila na nagbigay ng mga footage mula sa kanilang mga bahay at mga surveillance mula sa lugar na sinabi ng taxi driver. Nalaman ng mga investigador ang mga dinaanan at pinuntahan ni Ana matapos siyang bumaba sa taxi. Sa isang surveillance footage nakita nakatayo si Ana sa isang sulok at nilapitan siya ng dalawang lalaki at tinanong tungkol sa kanyang serbisyo. Pero maaring hindi sila nagkasundo sa presyo, kaya umalis na lamang ang dalawang lalaki. Bandang 1:23 ng madaling araw, nilapitan siya ng isang naglalakad na lalaki. Matapos nila mag-usap, naglakad sila pareho patungo sa isang hotel, malapit sa kung saan nakatayo si Ana. Ipinapalagay ng mga pulis na kilala ni Ana ang lalaki dahil halos 30 seconds lang sila nag-usap at saka umalis. Pero nakita ng mga pulis sa surveillance na hindi nakitang lumabas si Ana sa nasabing hotel. Kasunod noon sa kaparehong surveillance ay nakita na sa kasunod na araw ay lumabas ang lalaki sa hotel ng 11 beses. At kada labas niya ay may dala-dala siyang trash bags at backpack. Sa pag-access nila sa iba pang mga kamera sa lugar ay nakita nila na itinapon ng lalaki ang dalang trash bags at backpack sa iba't ibang basurahan. Matapos makausap ng mga pulis ang iba pang mga prosti na tumatambay din sa lugar na yon ay nadiskubre nila na ang lalaking nakita sa footage ay regular na kliyente na nagtatrabaho sa isang kalapit na bakery. Kasunod ng lead na yon ay kumuha ang mga pulis ng search warrant sa hotel kung saan ay pumasok si Ana at ang lalaki. Nalaman nila na ang lalaki ay nagrerenta sa isang kwarto sa hotel ng monthly basis. Sa oras ng paghahanap ay hindi nakita ng mga pulis si Ana sa loob ng kwarto. Pero nakita nila ang kanyang damit at ang mga bakas ng dugo na hindi pa tuluyang nalinis. Nakakita din sila ng iba't ibang klase ng kutsilyo at mga lagari. Dagdag pa doon ay nakakita din sila ng mga libro at artifacts na konektado sa black magic at kung paano i-dissect ang katawan ng tao. Sa forensic examination sa cellphone ng suspect at computer ay nakita din kung gaano siya ka-obsess sa panonood ng mga uncensored videos na nagpapakita ng mga brutal na pamamaraan sa pagpatay. Ang blood samples at mga kutsilyo na nakita sa kwarto ng suspect ay ipinadala din para sa analysis para makumpirma kung ang DNA ay mag-match kay Ana. Inaresto ng mga pulis ang suspect at isinapubliko ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay si Santiago Alberto Campos Matos, 37 years old. Ayon sa report, si Santiago ay pinanganak noong 1985 at bata pa lang ay problema na ito sa kanyang mga magulang. Iniwan sila ng kanyang ama at nakakaranas din siya ng matinding pananakit mula sa kanyang stepfather. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang malaking factor kaya nagkakaroon siya ng criminal personality. Sa edad na 19 ay ipinasok sa Santiago sa rehab center dahil sa pagkalulong sa droga. Pagkalabas niya ng rehab, lumipat siya sa Cordoba. Doon niya nakilala ang isang babae na nagngangalang Natalia Rodriguez kung saan ay nagsama sila sa loob ng 15 years at nagkaroon ng 2 anak na puro babae. Nagkaroon ng iba't ibang trabaho si Santiago at sa oras ng insidente, siya nagtatrabaho bilang kitchen assistant sa isang bakery. Tahimik na tao si Santiago at madalas siyang nasa loob lang ng kanyang hotel room. Pero paminsan-minsan ay may nakakarinig na parang may kakaibang ingay mula sa loob ng kanyang kwarto. Ayon sa mga hotel guests, ilang araw matapos mawala ni Ana,
maitinapon na mattress si Santiago dahil ayon sa kanya ay luma na at hindi na komportable ang higaan. Kaya nagdesisyon ang mga pulis na pumunta sa kalapit na dump site para hanapin ang itinapon niyang mattress. Dahil maaring may gusto lang itago si Santiago kaya niya yon itinapon. Nalaman din ng mga investigador na pagkatapos ng December 5, hindi pumasok si Santiago sa kanyang trabaho ng 5 araw. Nalaman pa ng mga pulis na noong November 2021, inaresto si Santiago dahil sa tangkang pagmolestya sa 4 na mga batang babae na may edad 10 hanggang 11 taong gulang. Ang mga batang yon ay katunayang mga kaibigan pa ng kanyang mga anak. Ayon sa report, umuwing lasing si Santiago at nagsimula na siyang atakihin ang mga bata. Pero sa hindi malamang kadahilanan, pinalabas sa kulungan si Santiago matapos ang 3 buwan at iniurong din ang kaso laban sa kanya. Sa kabila ng mga ebidensya na nagtuturo sa kanya, iginiit pa rin ni Santiago na may kinalaman siya sa pagkawala ni Ana. Ayon sa kanya ay hindi niya kilala o nakita si Ana. Katunayan ay ayaw pa niya magbigay ng statement sa mga pulis. Pero kumbinsido ang mga investigador na may kinalaman siya sa pagkawala ng babae. Habang nag-aantay sa resulta ng forensic analysis ng mga ebidensya na nakuha sa kanyang kwarto, naniniwala ang mga pulis na maliit lamang ang tsansa na buhay pa si Ana. Kinasuhan ng homicide si Santiago. Unang bahagi ng 2023 nag-organisa ang pamilya ni Ana ng rally para mag-demand ng mabilisang pag-imbestiga sa kaso at paghahanap. At para hindi mawala sa mata ng publiko ang kaso. Pero sa lumabas na interview ng ama ni Ana, nagulat ang lahat dahil inakusahan niya si Nestor, ang pinakahuling boyfriend ni Ana na siyang gumawa ng masama sa kanyang anak. Naisip din niya na maaring binayaran ni Nestor si Santiago para patayin o itago si Ana. Pero natapos ang lahat ng spekulasyon nung natanggap na ng mga pulis ang resulta ng blood samples na nakita sa kwarto ni Santiago. Sa laboratory test ay kinumpirma na ang DNA ay nag-match sa genetic profile ni Ana. Kaya hinimok ng pamilya ni Ana ang prosecution na kasuhan si Santiago sa lahat ng ginawang krimen at umaasa sila na mabigyan ito ng mabigat na kaparusahan. Nang makaawa din sila sa pulis na huwag tumigil sa paghahanap kay Ana. Nasabi ko kanina na nakita sa surveillance ang pagtapon ni Santiago ng mga trash bags sa basurahan na kalaunan ay kinolekta din ng mga garbage trucks at dinala sa landfills. Hinanap ng mga pulis ang garbage truck na siyang kumukuha ng mga basura sa lugar sa oras na nagtapon si Santiago. Gamit ang impormasyong yon ang mga specialist na responsable sa waste compaction ng 12 trucks na siyang in charge sa mga nasabing rota. 3 doon ay nagpunta sa main landfills at 9 naman ay napunta sa recycling facility. Tumagal ng halos ilang buwan ang ginawang paghahanap sa mga labi ni Ana. Ilang tonelada ang mga dumi ang masinsinang sinuri para makita kung may mga buto ba o mga ngipin na makapag-link sa DNA ni Ana. Pero sa kasamaang palad ay wala silang nakita. Dahil nawawala na ng pag-asa ang pamilya ni Ana na makita ang kanyang katawan, nagsagawa na lamang sila ng memorial noong February 2024 sa isang sementeryo sa Cordoba para man lang magkaroon sila ng symbolic place para sa kanyang alaala. Kahit na hindi nahanap ang katawan ni Ana at kahit na ipinaglalaban ng abogado ni Santiago na siya ay may diferensya sa pag-iisip, noong August 2024 si Santiago ay napatunayang guilty sa kasong aggravated homicide at siya ay sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa ngayon, siya ay naninilbihan sa maximum security prison sa Cordoba region.